Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. Magandang hapon na po. Ako po si Kuya Bongo ninyo. Kayo po ay nakikinig sa El Pueblo Publico sa GWIZ 882. Ito ang programang maglalapit sa pamahalaan at sa pamamayan. Bawat kaing ng taong bayan, pakikinggan. Kaisa niyo po ako at ang bawat Pilipino sa pagtaguyod ng ating bansa. Gobyerno at taong bayan paglalapitin. Pamahalaan at mamamayan pag-iisahin. Mga isyong pinag-uusapan, lilinawin. Mga tanong ng bayan, sasagutin. Hinaing ng mamamayan, pakikinggan. El Pueblo Publico, kasama si Ryan Lau. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, pag-uugnayin, ang mamamayan at pamahalaan. Hinaing ng taong bayan ay pakikinggan. Uunahin natin ang sigaw ng bayan. Paglilingkuran ang taong bayan, walang pababayaan, walang iiwanan, lahat para sa bayan. El Pueblo Publico, ang tunay na takbuhan. Kasama si Ryan Lau, tunay na sandalan. El Pueblo Publico para sa'yo. Magandang hapon po. Ngayon po ay Sabado, February 27, 2020. Kamusta po kayo mga ka-El Pueblo? Ako po si Ryan Lau at kasama natin ngayong hapon, syempre pa, si Paring Mark Latasa. Paring Mark, bati ka muna sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao at saka sa Visayas. Mayong udto sa inyong tanan. Ako naman po si Mark Latasa. Oy, maayong udto, Paring Mark. At syempre marami sa ating mga kababayan ang nakatutok na ngayon. Ano man po ang inyong ginagawa, kayo hubay nakapananghalian na, kayo hubay nakapagsampay na. Samahan niyo ho kami hanggang mamayang alas 2 ng hapon sa isa na namang Sabado ng ating talakayan ng mga mahalagang paksa sa ating bayan. Siyempre, Paring Mark, una sa lahat, batiin natin yung ating mga suking tagapakinig. Si Tita Lanis Tuason ay nakikinig sa atin mula sa Pasig City. Ganon din itong ang ating mga kaibigan, Paring Mark, na medyo napakagaling nito, no? Si Director Fitz Celorio at yung kanyang nag-iisang may bahay, si Miss Mona Celorio. Magandang hapon po sa inyo. Gayun din, Paring Mark, nakikinig sa atin si Manong June Franco at ang lahat ng kasamahan nila sa AB Franco Builders and Construction Company. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Paring Mark, bukas daw ay darating na yung mahigit 600,000 na Sinovac. Kayo ho ba'y handa na sa mga na-identify na unang mga bibigyan ng Sinovac? Siyempre, yung mga tinatawag nating medical frontliners. Bagamat maraming mga doktor at mga nurses ang medyo alumpihit o medyo hindi pa kumbensido Alananin. na pwede nang magpabakuna, medyo natatakot. Yes. Based kasi mga ka-El Pueblo at Paring Mark, doon sa ginawang pag-aaral ng isang grupo na mga eksperto, 70% yung target ng ating pamahalaan na mabakunahan. Pero dahil sa takot ng mga kababayan natin sa posibleng epekto o adverse effect ng anumang bakunang darating with regards to COVID-19, sabi 19% lang daw ang mga kababayan nating Pilipino ang gustong magpabakuna. Kaya naman maraming mga efforts ngayon na ginagawa ng ating national at local government para nga mapaigting itong kampanya sa pagpababakuna. Lalo na ho, yung ibang kababayan natin, Paring Mark, medyo natatakot dahil sabi nila, nag-aalangan sila dyan sa Sinovac na yan. Ayun nga, Paring Ryan, kasi nga, siyempre, ang ating government naman, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, pero siyempre, may mga ahensya tayo ng gobyerno na talagang inuusisa ito. Ayan. Gayon pa man, Paring Mark, sabi nga natin, we have been praying for it. Ngayong parating na yung bakuna, sana rin ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Sabi nga ng mga kausap ko over this week, Paring Mark, no, hindi naman magkalaban yung pananampalataya
at yung science. Hindi naman papahintulutan na ma-discover yung mga bakunang yan kung hindi naman para sa kabutihan ng marami sa atin. Paring Mike, in relation to that, bukas nga ho ay parating yung Sinovac, mahigit 600 doses daw po. May mga naka-line up na mga unang pagtuturukan nito, paring Mark, no? Kasi darating from airport, syempre dadalhin yan sa Metropac, na isang warehouse company sa Marikina City, and then dadalhin naman dyan sa Veterans Memorial Medical Center para magkaroon sila ng tinatawag nating repacking. Kasi i-distribute yan, paring Mark, doon sa mga grupo na mga unang babakunahan ng Sinovac, and which the government has identified nga ho yung mga health workers muna ng Philippine General Hospital at mga kawani ng Armed Forces of the Philippines. So yung ating mga kababayan po dyan na natatakot, syempre normal po yun kasi nga may mga history tayo ng pagbabaksin sa Pilipinas na talagang nagbigay sa atin ng takot. At pangamba. At pangamba. Pero kung ang government naman natin ay na-secure ang ating vaccine na yan na talagang effective para sa atin lahat, why not, di ba? Not only that, paring Mark, no, sabi nga ni paring Rodelio Dado Estabilio, no, kung ang mga bakunang ito ay pumasa sa pagsusuri ng mga eksperto sa Estados Unidos at sa Europa, siguro naman maganda yung kanilang mga facilities, maganda yung kanilang science and innovation, and maging yung kanilang strategy sa pag-formulate nito, wala naman siguro tayong dapat ikapangamba. At paring Mark, yung mga kababayan natin na nagsasabi, tayo ba ay GCQ na, MGCQ na? Ano bang balita, paring Mark? Dito nga sa ating mga balita ngayon na kung saan ang ating Metro Manila nga ay talagang under pa po ng GCQ kasi napabalitaan natin 2 weeks ago na parang medyo maglalax tayo, di ba? So GCQ pa rin ang Metro Manila. So General Community Quarantine, kasama yung mga ilang mga probinsya pa rin. Metro Manila, Apayao, Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Batangas, Tacloban City, Iligan City, Davao City, Lanao del Sur. So marami-rami pa yan, paring Mark, no? Yung Metro Manila mananatilihong nasa GCQ o General Community Quarantine until end of March. Akalain mo yung paring Mark, no? Sa Lunes, Marso na pala. Ang bilis ng araw, no? Patapos na naman isang quarter. Si Chocaran Walastig, si Cesenando Abelia, si Merinor Saraga, at si Boy Jets, nandyan na rin kasama si Angelo Redaha at si Mirina Balbao. Magandang hapon po sa inyo. Kaya po yung sa ating mga kaibigan po dyan, please, pakiusap po natin, GCQ pa rin po tayo. Mayroon pa rin pong virus, kahit sabihin natin, paparating na po yung ating mga vaccine. Pero nabanggit natin last time, tinanong mo ako, paring Ryan, kung ako ba yung magpapabakuna. Syempre, di ba, sabi nga natin, kung mayroong komprehensibong guidelines ang gobyerno, syempre, why not, di ba? So, kaya sa ating pero ngayon, may Sinovac. Kung halimbawa, ikaw tuturukan ng Sinovac, papayag ka ba? Ay medyo nag-aalangaling ang gobyerno. Hindi nga, kasi nga ang sinasabi nila, yung apprehension na 50% 0.38 lang daw yung efficacy ng Sinovac, hindi ho ibig sabihin yan mababa yung impact o walang impact o nakakatakot. Ibig sabihin lang yan, kailangan mo pa na isang dose para ikaw makakumpleto ng 100% efficacy. So wag kang matakot, paring Mark, ire-recommenda ka ni Dean Tess de la Cruz na ikaw ang unang mabakunahan. Si Kuyang Roman Faustino mula sa Valenzuela, nakikinig din sa atin. Paring Mark, wag lang nating palampasin kasi kahapon, kagabi, medyo nag-init ho ang social media sa reaksyon at usapan ng mga tao dahil sa pinirmahan ni Pangulong Duterte na bagong proclamation na ginagawa ng special working holiday o special holidays ang November 2, December 24 at December 31. Ibig sabihin, may pasok na. No, may pasok na ang November 2, December 24 at December 31, special working day ang tawag. Kasi sa mga nakakaraang taon, itong mga petsang ito, medyo wala pang pasok yan. Nagpapahinga pa yung marami sa atin. Yung ibang mga katulad itong si Julie Banton na nakikinig sa atin, tuwang-tuwa yan pag December 24, wala nang pasok. Pero ibig sabihin ho niyan, kung kayo ay papasok, meron pa rin niyang karagdagang bayad kasi special working holiday nga. Kasi dati, paring Ryan, kung maalala mo, dati ang 1 and 2, wala talagang pasok. Tapos November 1 and 2. Oo, biglang ang 1 ang naging All Souls Day, ang 2 nagkaroon ng pasok. Mayroon time pero na importante yan kasi ang rason nga ng ating pamahalaan kung bakit ginawang special working day yan ay para magkaroon tayo ng economic activity spur o yung
lundag o pag-arangkada ng ekonomiya natin. Dahil ngayon talaga, paring Mark, siguro kahit holiday yan, yung mga kababayan nating kada araw yung bayaran o yung tinatawag nilang ang tawag doon ay daily yung kinikita, no, napakahalaga niyan, Daily paring Mark. gastos din. So malaking bagay ho yan, so wag nating pangambahan kasi gusto nga nila hangga't maaari pasok na ng pasok para may kita pa rin tayo. At saka ano naman paring Ryan, 'di ba? Minsan nga kahit holiday nga talaga pumapasok yung iba dahil kailangan talaga tapusin, lalo na yun online ngayon. Ang mga teachers nga natin, 'di ba? Pero Subukan sa bagay, mong maging online kung karpintero ka, no? Hindi pwede yun. O kaya kung tubero ka. Paring Mark, pagbabalik natin, alamin natin ang reaksyon ng ating mga local officials tungkol nga dito sa pag-roll out. Kasi sabi nga natin, kung nandyan na yung Sinovac, darating na rin yung mga ibang mga vaccine pa. Pagdating siguro ng Marso, ay talagang aarangkada na yung National Vaccination Program. Alamin natin, paring Mark, handa na ba ang mga local officials natin sa paglalatag at ano ang kanilang mga reaksyon dun sa mababang percentage nga ng mga kababayan natin gustong magpabakuna. Nagpapasalamat tayo ngayon, paring Mark at mga Kalpueblo, dahil nasa linya po natin ang Pangulo ng Union of Legal Authorities of the Philippines at ang presidente po ng League of the Provinces of the chairman yata o presidente, no, at saka ang governor ng province of Quirino, si Governor Dakila Dax Cua. Magandang hapon po, Governor Dax. Magandang hapon, Sir. Ryan po at si Mark sa El Pueblo Publico. Sir Ryan and Sir Mark. yes, sir, good afternoon po. Opo, pasensya na ho, inabala namin kayo. Governor, parating ho yung Sinovac bukas, mga 600 doses daw po. Kasama na ho ba yung mga probinsya natin sa identified na pagbibigyan o mabibigyan ng mga Sinovac na ito? Wala pa tayong formal notice from DOH kung nabibilang na tayo dito. Opo. Naghihintay pa rin tayo kung tayo ay may sasabilang sa first batch. So wala pa kasi nga po, Governor, ang sinasabi nga po, ang first batch daw po, yung mga medical frontliners natin, yung mga uniform personnel natin, BGMP, AFP, PNP. Kamusta ho ang paghahanda ng mga lalawigan po pagdating ho doon sa mga locally purchased COVID-19 vaccine? Ganun din naman po, parehong paghahanda ng deployment, whether it's from national, yung bakuna, or yung binili natin. So naghahanda tayo ng vaccination posts, nag-training na po tayo. Lahat naman po ng LGU are doing this na, nag-training na po ng mga trainers, at nagbibili na ng supplies na kinakailangan. Yung iba are more advanced than others in some items and in some preparations, pero lahat naman underway ang preparations. At least magandang mariniguyan na lahat, kasi we have 83 provinces, tama po ba yon, Governor, na lahat ay nakatutok yung mga punong lalawigan sa paghahanda dito sa bakuna? Opo, lahat po ng gobernador, mayor, siguro yan na po ang kanilang breakfast, lunch, and dinner. Opo, talagang at talagang inaasikaso. Opo. Governor, how are our local officials dealing po doon sa sinasabing mababang survey ng mga kababayan natin na gustong magpabakuna? Yan ay kailangan talaga ng more information ng ating kababayan. Isang issue dyan, Sir Ryan, Sir Mark, sabi nung sa mga survey, sinasabi nila, bakit di kami babakunahan? Kayo nga mismo mga opisyal, di pa kayo nagpapabakuna. So, parang merong ganong hesitancy na parang, sige nga, kayo nga magpabakuna, tignan natin kung willing kayo. Opo. So, ako, on my part, no, as the President of ULAP, bilang gobernador din ng aming lalawigan, kung kinakailangan nila akong maging guinea pig, why not? Sige, ako na mauna. Pero, sige po, go ahead. Ay, sorry, sige. Para lang i-share ko lang sa inyo at sa mga listeners ninyo. Siyempre, tumawag din po ako sa doktor ko. Tinanong ko po, ano bang advice niyo sa akin, Doc? Sabi ko gano'n. Nung bata kasi ako, may asthma ako. At itong doktor knew me, kilala niya ako mula nung pagkabata ko. So sabi niya, alam mo,
kailangan mong magpabakuna kung available na yan. Sabi niya ganun. Pag binigay na yung turn mo, huwag ka nang tumanggi, huwag ka nang pumili pa kung ano-ano. Lahat naman ng papasa dyan sa FDA, mai-scrutinize ng mahusay at para sa safety mo at ng pamilya mo, sabi ng doktor ko, kung binigyan ka na ng slot, magpabakuna ka na. At saka importante ho ngayon, sabi nga nitong itong kaibigan natin na nakikinig dyan sa Banyuhay sa San Mateo, sabi niya si Mang Lito, kahit mababa daw ho yung efficacy, basta importante meron ka ng shot ng protection. Opo, parang tingin ko po dyan, parang bulletproof vest. Kung pinama ka ng bala, at least hindi tatagos. Opo. Governor Dax, doon po ba sa inyong mga pagpupulong ng mga mayors at ng mga, kasi we have around 1,400 municipalities in the country, sa inyo pong palagay, ano ho ang dapat gawin maliban doon sa pagsabi nyo, recommendation nyo, yung mga elected officials ang unang magpabakuna? How are we going to convince yung masang Pilipino na magpabakuna? Siguro, Sir Ryan, ang tingin ko naman sa ating mga kababayan, kapag nakita na nilang nagpabakuna yung kanilang mga kaibigan, kapitbahay, o kahit na yung doktor nila dun sa yung health officer ng kanilang munisipyo, parang makipil na nila na safe, baka mag-unahan na sila. Yung ban sa una lang yan. Opo. Oo, sa una lang po yan magiging issue, tingin ko po, pagka nagpabakuna, ang ating mga kung gusto nilang mauna ang mga mayor at governor, why not po? Pero kung hindi naman, dahil hindi kami ang identified ng protocol, kung siguro kung nabakunahan na yung mga doktor at nurses, pipila na rin po siguro lahat at makikita na safe naman. Kasi nandun din tayo, Governor, dun sa kultura na kung sino yung mga idol, kung sino yung mga leaders, pag nauna yan, talagang tama yung sinasabi nyo, no, may impact yan sa ating mga taong bayan. Opo, lalo na kaming mga Ilocano. Meron kaming kasabihan na Jack kita, Jack pati. Ibig sabihin no, pag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. To see is to believe. Opo. If ever po, Governor, doon sa pag-uusap po ninyo ng ating mga governors and mayors in the country, paano daw ho ang distribution ng mga bakunang manggagaling sa national government? May allocation plan po ba tayo dito? Pakiulit po, nagtapi ng konti. Meron na po bang allocation plan na discuss na po ba sa ating mga governors at mayors yung allocation po ng bakuna sakaling mayroon na? Paano ho ang pagpaparte-parte o pagtatarya-tarya ng mga bakuna from the national government? Sa ngayon, wala pa pong nai-inform sa amin. Malinaw naman po yung guidelines na binigay na nila na yung sectoral, pagkatapos kung kukulangin at kulang yung dumating muna, within the sector, mag-geographical sila. At titignan nila kung sino yung pinakamatataas na risk na geographical area na LGU. So maliwanag po yung criteria, pero sana sa lalong madaling panahon, ibaba nila yung numero pagka may parating na 600. Saan yan pupunta muna para alam na namin kung darating na sa amin o hindi pa po. Doon ho ba sa pag-aaral nyo ng mga mayors at governors, Governor Dax, ano ho ba yung favorable, yung taong bayan na bakunas? Saan po sila mas komportable? Sa totoo lang po, iba-iba. To be very honest, meron siyempre marami yung gusto nila yung mga Pfizer at Moderna, AstraZeneca is I think very acceptable. Pero meron din akong mga ilan na nakakusap na okay din daw yung Sinovac. So gano'n naman, yung Novavax, naririnig ko rin na okay din daw. At Janssen. So iba-iba eh. Kung tutusin, merong mga tao na may gusto ng isang klase, yung iba naman ibang klase. Opo. Governor, paano ho yung mga localities o mga LGUs na mahirap, walang kakayahang bumili ng kanilang mga vaccines? Paano ho ang magiging approach ng ULAP at ng League of the Provinces para sa kanila? Well, first of all, na-clarify na natin to sa DBM na may mga pondo ang bawat LGU na maaring ma-access. Pero ganun pa man, hindi natin sinasabing dapat bumili lahat ng LGU ng bakuna. In fact, sinasabi nga ng ating presidente, I mean ng
ating vaccine czar ni Secretary Charlie. Sabi nga niya, huwag na kayong bumili kasi ito provide naman namin sa inyo yung bakuna. Paghandaan nyo na lang yung ibang mga pangangailangan, yung mga taga-turok, yung mga training, yung mga computer na kakailanganin at iba't iba pang gamit. So, hindi kita kailangan. Pero kung gugustuhin ng LGU, merong mga pondo tulad po ng Local Disaster Risk Reduction Fund or yung Calamity Fund ng probinsya, pwede po yan. Pwede pong gamitin yung Local Development Fund na basta ipoprogram lang yan ng kanilang mga respective boards, Sanggunian, local opo. board, o sanggunian. So, meron pong mga ganyang pondo na pwedeng gamitin. Governor, sabi niyo po kanina, merong kumpiyansa yung mga kababayan natin kasi may pangako pa lang gano'n ang national government. Kung talagang hindi kaya, bibigyan ng national government. Paano ho ang handling nun? Na-discuss na po ba ito? Kasi siyempre, ang pagkakaalam po natin, lahat ng mga bakuna ibabagsak dito sa Metro Manila. Paano ho ang shipping? Paano ho ang arrangement? Kanya-kanya ho bang approach o ang magpa-facilitate national government po? Ang understanding po natin is that may magiging sponsored ng national government yung gastos doon Opo. to be managed by private entities to be jointly selected between the national government and the pharmaceutical. So syempre pharmaceutical na nagbenta ng vaccine, meron silang specification. May say sila kung sino magta-transport ng kanilang bakuna. Pero may say din ang gobyerno kasi yung gobyerno naman ang magbabayad noon. Opo. At least kahit papaano, kasi nga sabi nga natin, Governor, yan ang mga inaalala ng ating mga local officials. Kawawa nga ho ang mga local officials natin ngayon dahil talagang napakabigat itong challenge na ito at responsibilidad sa inyong mga balikat. Yung pong mga magtuturok, yung mga doctors po natin, mga nurses, sapat ho ba yung mga medical frontliners natin sa mga LGUs para i-facilitate itong COVID vaccination program? Well, siguro mahirap sagutin ng simple lang kasi sa ating pagpaplano kasi ang target ng DOH and TF ay magkaroon ng capability ang LGU na turukan ng lahat ng eligible within 7 days. So, ang napaka-extending period nun. So, kung talaga sa 7 days mo ipaplano, medyo may kakulangan talaga ang health workers. Opo. Pero kasi ang tanong naman kasi dyan, dadating ba lahat ng bakuna within a span of 7 days na kailangan mong itulok lahat in 7 days? Opo. Opo. So, kung gano'n naman ang likelihood nun ay hindi, we will emphasize and focus on quality ng pag-execute nitong rollout rather than speed, then baka naman magkasya rin yung health professionals natin. Opo. Kahit papaano ho, kung sabi nyo nga ho, kung naka-spread out naman yung calendar days ng vaccination, more or less kakayanin kasi syempre hindi natin magagawa yan, Governor, ng per barangay. Siguro magka-cluster-cluster tayo ng mga vaccination centers po natin. Sa amin kasi, sa aming particular LGU, sa Quirino Province, Opo. tinitignan kasi namin ng connectivity. Gusto namin sa vaccination post may internet. Kasi gusto namin real-time na-upload namin yung dato na naturukan, anong oras, papasok yun sa sistema, at para magkakaroon kami ng set reminder, in 28 days, tatawagin mo ulit si Juan de la Cruz dahil second shot na niya. Opo. So gusto namin magkaroon ng ganong connectivity. Kaya sa aming case, hindi advisable na napakaraming posts. Ang advisable sa amin, po konti, timomobilize yung mga magpapabakuna. Opo. O sila ang dadalhin sa vaccination site. Mas maganda ho yan kasi less exposure din yung ating mga kababayan. Opo, kasi mas nakabatch sila kung sinong pupunta on what time slot, on what day. Governor, si Mark po ito. Hi, Mark. Yes, marami pong mga reaksyon ang about po dito sa vaccine na to na kung saan ang iba po ang reaksyon sana nga po daw mauna daw yung mga public officials natin para at least maging modelo sa ating mga kababayan. Pag kung sakali pong papayagan po yun, kung kayo po governor, ano po ba, public po ba ito gagawin or private po?
Sa tingin ko po, tulad ng sinabi ko, Sir Mark, no, Yes, sir. yung kailangan natin maging guinea pig upang magbigay ng kumpiyansa sa ating mga kababayan o kailyan, willing naman tayo. Pwede Booster tayo mauna. Mm. Opo. Okay po. Pero hindi dahil may posisyon o may katungkulan kaya tayo ang mangunguna. Hindi yung VIP treatment po. Yes. Huwag po sana gano'n. Kaya nga po, iniiwan na namin yan sa desisyon ng ating mga leaders, ng task force. Pag sinabing lang, mauna ka nga, o di sige, mauna po tayo, walang problema. It's more on convincing our people, Governor Dax. Opo, it's more of a public service para magtiwala kayo. Kasi kung kulang pa ang inyong kumpiyansa, o di kami ang mauuna. Opo. Salamat po ng marami sa inyong oras at pagkakataon, Governor Dax Cua, at inabala namin kayo on na Saturday. Ay maraming salamat at ingat din po kayo. Maraming salamat, Gob. Mga kasama, yan po si Governor Dakila Cua, ang Governor ng Quirino Province at Presidente ng Union of Local Authorities in the Philippines. Magandang hapon, Kagawad Januar Mendoza, Perly Beso, at Admin Boyet Manlusok. Oras natin, paring Mark. It's 1:29 in the afternoon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. El Pueblo Publico. Good deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars, after sales quality service. Isuzu Gen Cars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 40 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu MUX RC4E diesel engine to the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit and like our Facebook page to get the latest events and happenings. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakikinggan ng buong bansa. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be MXtraordinary with MX3. Mang Pak, ipanik mo lahat ng simento at buhangin sa 4th floor. Wala ka na rin sasahurin. Sinira mo yung grinder. Boss, parang awa nyo na. Dapat sa'yo tawag palpak, hindi Mang Pak. Init ang ulo ni boss, no? Alam ko naman na hindi ka palpak. Pre, para sa Panginoon ang ginagawa ko, lubos akong umaasa. May tiwala ako sa Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Nakasulat yan sa Biblia. Psalm 56:11. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. DWIZ 882. Sa komentaryo, numero 1, Karambola. Sa pool, si Jarius Bondo. Teka, alas 4:30 na. Galing mo Pinoy, ganda mo Pinas. At laban para sa karapatan. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito na ang
Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, maiinit na opinyon at komentaryo. Kaya bumili na, mag-subscribe at magbasa ng Filipino Mirror na umasenso sa pagnenegosyo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Interes ng taong bayan, pinahahalagahan. Pamahalaan, pinakikinggan. El Pueblo Publico. Mga isyong ng Mga kasama, salamat po sa inyong pananatiling ng pakikinig at panonood sa El Pueblo Publico. Paring Mark, napakarami ng mga nagme-message sa atin tungkol nga dyan sa pinag-uusapan nating vaccination. Oo nga, paring dito sa Ryan. COVID-19. No? Yung iba, nag-aalinlangan. Sabi ng iba, sige nga, mauna na nga lang muna yung mga politicians para masampulan naman, no, kung ano magiging effect bago sila magpapaturok. Yung iba naman natutuwa dahil matagal nga nating pinagdasal itong COVID-19 vaccine na ito. Ngayon nandito na, yung iba nag-aalinlangan. So, marami. Kaya naman, ang dapat talaga dito yung information awareness campaign ng ating pamahalaan, paring Mike. Ayun nga, paring Ryan, kasi that's who we are as a human person. Hindi naman pwedeng, ay sinabi kasi ni ganito. Dapat din naman, ikaw ay mapagmatyag at mapagtanong din. Kasi Tama rin yun, dapat nagbubusisi Oo, tayo. hindi no? yung gaya-gaya ka lang. Dahil later on, putumaya ang kasabihan nila. Yari ka dyan. No? Iya. Paring Mike, si Miss Helen Grace Baisa nandyan din, nakikinig sa atin. At itong si Ginang Teresa Ahunin at si Kapitan Penny Policarpio, magandang hapon po sa inyo. Siyempre, pinababati rin itong si IC Miranda, dyan pala sa Taguig City University ay nagbe-birthday. Ang nakikinig sa atin, itong si Ma'am Mitzi Samson Edriano at si Johnny Lai Rojas, mga professor po ng Taguig City University. Magandang hapon po sa inyo. And sabi nga ni Jemuel regarding dun sa ating mga vaccine, kung Sinovac lang, di naman, wag na oy. Gawang China, kakatakot. Yun lang, Di ba? no? Yung mga Yung opinion mga nila. taga-AB Franco Builders, magpapabakuna yan kasi pangungunahan sila ni Kuyang Jun, no? And sabi naman ni Marites Cruz ng Tagaytay, mabuhay po ka El Pueblo or El Pueblo Publico. Sana unahin yung mga bakuna sa mga politicians natin. Ayan. Yun na nga, meron nga daw hong gano'n, yung mga leaders natin ay nagbo-volunteer kung sakaling payagan ng National Task Force, willing naman sila, paring Mark. And then sabi ni James of Santa Mesa, sana matapos na ang COVID, hirap na po kami mga jeepney drivers. May nakikita pa rin ako naglilimos ngayon. Kaya nga, kawawa ako din, paring Mark. Yung iba naman, kung ano-anong tinitinda sa lansangan, paring Mark, para lang maitaguyod yung pamilya nila. And then kay Johnny Mendez from Malolos, sana dumating na ang mga bakuna at maging normal na po ang lahat. Sana po, ipagdasal po Yan natin ho, ang lahat. panalangin nating lahat. Paring Mark, maiba lang ako, no? Kasi nito mga nakarang araw ay medyo nakakalungkot habang itong si Ma'am Belinda Santo Domingo. Kapitana, magandang hapon po sa inyo. At si Ed Humalo nakikinig. Nung mga nakarang araw, paring Mark, may isang 2-year-old na Naku, batang lalaki sa nalitaan ko Quezon yan. City. Nagtimpla lang ng gatas yung kanyang nanay. Tapos naiwan yata yung kutsara. Yeah, tinabi naman. Tinabi niya pero inilagay sa ibabaw. Pero syempre pagtalikod niya, busy yung nanay. Aba, sinaksak nung batang 2 years old yung kutsara doon sa saksakan sa kasamaang palad, Extension wire. paring Mark, no? Sabi nung nanay, bigla na lang siya nagulat, may pumutok. Pagtingin niya, wala na yung bata, binawian na ng buhay. Nakakalungkot ho itong balitang ito, mga ka-El Pueblo, kasi tayong lahat sa mga tahanan natin, may mga kasama tayong bata. Yes, Meron correct. tayong mga minor de edad, yung iba wala pa talagang muang, no? Na kahit minsan ay talagang ginagawa natin ang lahat ng magagawa natin para mailayo sila sa kapahamakan. Sino ba naman ang magnanais, paring Mark, na yung anak mo na iniluwal sa mundong ito, inilagaan, pinagpupuyatan mo para alagaan, para iyong arugain, sa ilang saglit lang, paring Mark, no? Kahit na ingat nga, sabi nga nung nanay, inilagay niya na sa mataas na bahagi yung kutsara, nangyari pa itong hindi inaasahang pangyayari. Paring Mark, marami sa ating mga kababayan ngayon ang nakikinig. Siguro maganda malaman natin paano ba natin maiiwasan ang mga ganitong klase ng aksidente at ano ba yung mga dapat nating gawing paghahanda para maitaguyod natin yung
child safety environment sa loob ng tahanan. Ngayong hapon, Paring Mark, kasama natin ang isa sa mga child safety expert sa ating bansa. Mapalad tayo, kasama natin si Ginoong Christy Dante Shepard. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyong lahat, sir. Mga idol. Opo. Si Ryan to, Sir Shepard, Sir Danny at si Mark Latasa. Magandang hapon, sir. Ito ho, nakakabahala ito kasi maraming mga bata. Meron ho ba kayong datos ng mga batang na aksidente sa loob mismo ng tahanan? Marami na rin pong based on experience sa trabaho din po natin pagdating sa ganyan. Itong si Sir Georgia Felipe at si Electra Tenshi, pinapatanong nila, sir, anong mga dapat gawin para maiwasan yung ganitong klaseng insidente sa loob ng tahanan? Grabe itong pangyayaring to, no? Dahil lang sa isang kutsara isinaksak sa outlet, no? Namatay yung bata. Paano to maiiwasan, Sir Christy? Oo nga, sir, nakakalungkot din talaga. Kahit ako, isa akong magulang, syempre ramdam ko rin yun. Number one, mas maganda is educate natin yung ating mga anak. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi ang mga bata kasi, curious yan eh. Kumbaga parang sinasabi, pagka nakita kasi ng mga bata na ginagawa ng matanda, kahit na alam natin na mali, sa mata ng bata is nagiging tama siya eh, di ba? So, mas maganda na i-educate natin sila at ipamilyar natin sa kanila kung ano ba dapat, ang dapat na gawin. Hindi yung, siyempre sa araw-araw na pamumuhay natin, nalilibang tayo, hindi natin na-expect yung mga dapat na hindi mangyari, di ba? O, siyempre, tayo rin, bilang isang magulang, alam din natin dapat kung ano yung mga safety and dun sa loob ng ating pamamahay. So number one, educate natin yung ating mga chikiting, yung mga bata, di ba? Kahit ako, yung mismo yung anak ko, ini-educate ko sa kanya, ini-introduce ko sa kanya, eto, dapat ganito, hindi dapat itong gagawin na ganito. Ngayon. So talagang at their young age, kahit 2 years old, Sir Dante, dapat ituro, no? Ano yung mga dapat hindi hawakan, ano yung mga dapat hawakan. Yes po, tama yun. Kasi yung mga yan for development, kahit naman tayo, nagdaan tayo sa ganyan age, di ba? Siyempre, yung curiosity ng bata. Yes, kasi curious yung mga yan eh. Bakit si Papa, si Mama ginagawa yun? Bakit ako hindi ko pwede? Yun, mas maganda buksan natin yung kanilang pangunawa at kaisipan kasi development yan eh. I-introduce natin sa kanila kung ano yung dapat at hindi dapat na gawin. Iba nga, Paring Mark, no? Sir Dante, yung iba, yung daliri talaga, itutusok pa dun sa electric fan, di ba? Opo. Totoo yun. Tapos, pagka nasaktan sila, dun lang nila marirealize na, uy, masakit pala, hindi ko nagagawin yun. So, parang ganun isang example. I-educate, napakahalagang bagay nun. Doon sa facility sa loob, pinaka-importante sa lahat. Doon sa facility sa loob ng bahay, Sir Dante, meron bang dapat na specification, yung mga outlet na yan? Meron bang mga dapat tayong alamin? Ang outlet po kasi hindi naman siya pang matagalan na gamit eh. Panandalian lang siya eh. Kumbaga, usually kasi dito sa Pilipinas, isa, dalawa lang yung socket. So, eventually, mapipilitan kang bumili ng extension para magkaroon ng dagdag na saksakan, di ba? So, unang-unang gagawin natin sa bahay natin, siyempre, itatago natin yung extension. At hindi natin ipapakita sa mga bata na ginagawa natin na magsaksak. Ako kasi, yung ginagawa ko, tinatago ko yun eh. Hindi ko pinapakita sa anak ko. Kasi, magiging curious yung bata eh. Ang gagawin yan, pagka wala ka, nalingat ka, ako din magsasaksak kasi ginawa ni mami, ni daddy, gano'n. Then, pangalawa, dapat alam mo yung safety, yung pinaka-switch box mo, or yung on-off, paano mo makakat yung power o yung electricity power, yun. Then, syempre, dapat marunong ka rin mag-first aid. If ever na magkaroon ng emergency sa bahay, di ba?
So, Yun din po ang dapat marunong ng pinaka-importante first aid. Oo. Yes, opo. Yan yung pinaka number one na dapat nating malaman kasi anytime, any day, hindi natin alam kung kailan darating yung emergency. At least, meron tayo dapat na knowledge and skills. At hindi lang bata ang nakukuryente, kundi tayo rin, mga matatanda, pwede rin tayo makuryente. No? So, yun, paulit-ulit lang din, manood tayo ng marami, napakalakas naman ng social media ngayon sa mga iba-ibang klase, makakapanood tayo ng mga safety tips, mga seminars, and maganda nga ngayon, hindi na siya face-to-face, Facebook lang, and YouTube lang makakapanood niya habang wala kang ginagawa. First aid, naman. Sir Dante, paano yung mga kababayan nating nakatira lang sa maliliit na mga kwarto-kwarto lang? Yung mga kababayan nating talagang masikip yung tahanan nila at yung kanilang mga saksakan, abot ng mga bata. Anong pwedeng magawa doon? Meron kasi tayong, pag mga ganon, pwede kang gumawa ng mga DIY ba? Yung mga Tupperware, kung mapapansin nyo sa o kaya kung hindi naman kaya, ako kasi usually kapag hindi siya ginagamit, tinatakpan ko siya ng tape, yung duct tape, or anything tape, pagka hindi siya At pinakamaganda, gagawin natin, bibili tayo ng isang branded na extension. Yung mapapansin nyo, di ba, meron din tayo sa mga online shop na nabibili na merong on-off yung extension ba. Pagka yung isang saksakan hindi mo gagamitin, to pwede mo siyang pinutin, mag-off siya. So pwede pala yun, no? Yung kung halimbawa may bata ka sa loob ng tahanan nyo at walang ibang paraan kundi nandun lang talaga yung saksakan sa abot niya, pwede mo, kung hindi mo ginagamit, pwede mong takpan ng electric tape o kahit anong klasong tape. Yes, opo. Mas maganda electrical tape or duct tape yon kasi ang packing tape o madali kasi mabutas yan no. And then kung hindi naman natin kakailanganin na gamitin yung extension, itabi na natin. And then meron din kasi ng mga socket na nabibili ngayon sa iba-ibang mga hardware na pagka hindi mo gagamitin, alam niyo yung may takip, may takip siya. Na socket ngayon na nabibili kung hindi talaga may iwasan. So, gano'n lang. And then, kailangan talaga mag-usap buong pamilya. Then, banding ba? Banding, usap kayo. So, briefing mo, konting drills lang kayo sa loob ng bahay kung ever na may mangyari or ano yung mga dapat na safety na gagawin natin. Yun, mahalaga yun, no? Siguro, habang kayo ay kumakain, mapag-usapan ninyo sa bahay, no? Totoo yan, Sir Ryan. Totoo po yun. Yun yung pinakamagandang family bonding ng isang magpapamilya kapag sabay mo kayo kumakain. Yes, opo. Kasi ang tanong nila, paano nga naman, halimbawa itong si Kagawad Edward Abatay, paring Mark, at si Adrian Cabal Cruz, nakikinig sa atin. Tsaka yung buong Samuscom family, sila engineer, at sila engineer Eman Gulmatico, nandyan pala kasama si Vladimir Ahunin. Paano lalo na, Sir Dante, yung mga batang less than 1 year old, gapang ng gapang yan, yung mga 2-year-old, talagang exploration ang ginagawa niyan. Are you saying na ang dapat talaga na mayroong gawing precautionary mga parents o adult na nasa bahay? Yes, opo. Talagang pagkaganyan ng ating mga anak na mga 1 to 2 years old, kulang na lang, wag mo na lang mahiwalay sa mata mo yan di ba? So, ganun na yung pagiging safety mo at pagiging care mo dun sa bata, no? Hindi man natin masisisi kung nangyari kasi wala naman may kagustuhan yun nung nangyari nung senaryo na gano'n, di ba? Kaya mas maganda, bantayan na lang natin talaga ng doble-doble ang ating mga anak, mga chikiting natin pero sa bahay. Pero syempre, yun nga, no? Sir Dante, yung iba kasi mga magulang natin, pagod na sa trabaho, dami ng ginawa maghapon, minsan sa sobrang kapaguran, paring Mark, may mga nanay at tatay tayo na ilang minuto, ilang segundo na iidlip lang. Maraming pwedeng mangyari dyan, no? Yes, opo. Hindi rin natin maiiwasan yon. So, kailangan pa rin talaga natin na ibukas natin yung ating mga... kasi, gato lang yan Hindi ka kasi
maniniwala sa isang bagay hanggat hindi nangyayari o hindi mo na-experience eh. Dalawang beses na natin narinig yung araw na yan. Oo. To see is to believe. Opo. Ayan. Pagka nangyari, doon lang tayo, uy, dapat pala nating gawin na ganito. Oh. Sir, maliban dun sa mga sakit, ano kadalasan sa inyong karanasan bilang isang safety and survival expert, ano kadalasan yung mga aksidenteng nangyayari sa loob ng tahanan? Sobrang dami ng saksak. Yung isa lang yung saksakan, pero mapapansin mo, napakarami nung nakasaksak, parang sinasabing octopus, di ba? Tapos overload pa yung ating outlet. So, definitely, pwede siyang magkaroon ng short circuit pagdating sa mga ganun. So, anong dapat gawin doon, Sir Dante? Dapat iwasan natin. Kung isa lang ang sakit, so isa lang dapat ang outlet ang gagamitin natin. O appliances na isaksak doon. Maghalo-halo. Then, syempre, bago ka umalis, i-check mo kung may mga nakasaksak sa loob ng bahay, di ba? Syempre, dapat tatanggalin natin yun. Hindi natin hayaan yun. At, yun nga, sabi ko nga, huwag nating ipapakita sa ating mga anak na ganun ang ginagawa. Kasi, eventually, curious yung mga yan, ulit-ulitin nila yan na itatry din nila yan. Sir Dante, bilang safety and survival expert, no, si Mark nag-iisip na ng kanya itatanong sa inyo kasi may mga bata rin to sa bahay. Ano dapat ang usual na laman ng ating mga emergency kit sa loob ng tahanan? Yeah. Pagka first aid naman, pagdating sa mga sugat-sugat, gasa lang, povidone iodine, band-aid, elastic bandage, dapat meron din tayo mga ganyan sa then parsingiser. Sa mga bata, sa akin kasi sa anak ko ang lagi niya lang dala pagka umaalis kami whistle tsaka isang maliit na flashlight. Importante yan, lalo na kung may earthquake, no? Si opo. Mang Concepcion Omania at ito pa lang si ito maganda yung sabi niya. Sabi ni Boyet, sabi niya, yung bang mga bata, sir, meron bang age na dapat doon pa lang tinuturuan na sila ng mga survival techniques? Anong age ba dapat ideally? Actually, siyempre, yung dapat na ma-appreciate ng bata. Kasi kapag kami nagtuturo kami ng mga bata, sinasamahan namin ng laro eh. Kasi kapag i-level mo yan dun sa age na hindi niya age parang boring pagdating sa kanila eh. Maganda rin, mas maganda. Like, katulad ng 2 years old pa lang yung anak ko, tinatrain ko na siya how to swim. Isa yan sa mga survival skills pagdating sa mga bata. Lalo na pag tagbaha, no? Yes, opo. Sir Dante, si Mark po ito. Yes, Sir Mark. Sir, nakakatulong po ba yung, di ba meron tayong parang switch na automatic na go off, nagsha-shutdown, pag sakaling mayroong pagsabog or konting ganito nga, may nakuryente. Kasi sa bahay namin, ilang beses na po akong nasabugan ng bulb kasi mali yung pagka-wiring nun. Pero hindi naman na-epektuhan yung buo. Kaya nga lang, syempre, may epekto talaga sa'yo kasi nasabugan ka. Pero nakakatulong po ba yun, sir? Kahit pa paano? Yes, sir. Opo. Yes po. Katulad nung naka-build, nasa bahay namin, kapag pag kami nag-short circuit sa loob ng bahay ko, automatic nag-shutdown yung main switch. Ito, malaking bagay din doon. At syempre, very expensive din kasi yung mga ibang gadget eh. Very expensive din. Hindi, katulad ko, ako, share ko lang po, Sir Ryan, Sir Mark. Yes, sa bahay kasi, meron akong Alexa app. Alexa app, yung binili ko lang din pinakisuyo ko lang sa aking kaibigan na lahat ng outlet sa bahay namomonitor ko sa pamamagitan ng cellphone ko. Kung merong nakasaksak o hindi. At pwede mo siyang i-voice command na pag sinabi mo, Alexa, turn off the fan, Alexa, turn on TV, nag-on, nag-off yung... Mahal ba yung ganyang klaseng gadget? Kasi syempre, Sir Dante, itong si Arthur Canonesado at itong si
Alex Dumas, no, yung kinabanggit nila, yung safety box. Tama naman yung sabi niyo, Sir Dante, kung meron lang tayong pera at panggastos din, mag-invest na tayo sa mga ganitong feature. Yung binabanggit ninyo na Alexa na yan, mahal ba yan? Nung halimbawa, mache-check mo o malalaman mo na meron ka pa mga naiwanan nakasaksak, mahal ba yung ganyang klaseng gadget? Medyo mahal naman din po. Medyo mahal siya. Pero syempre, investment din para sa'yo, for safety ng family. So ako hindi ako nang hinayang din doon kasi for safety naman ng family ko, bakit hindi? Kung yung mga switch breaker, yung mga switch safety breaker, box, switch breaker pala yun, sabi nila. importante yan, no? Oo. Sir, alam namin, marami pang mga kababayan natin ang interesadong makinig dito sa ating pinag-uusapan. Very basic, very common, pero kadalasan nakakalimutan natin. Ano pa, sir, ang pwede nyong maipayo sa mga kababayan nating nakikinig ngayon, lalo't higit may mga chikiting patrol sa kanilang mga tahanan? Siyempre, doble ingat pagdating sa mga ganyan sitwasyon, no? Lalo na ayaw natin na may ma-aksidente or ayaw natin na magkaroon ng emergency sa bahay natin. So, siyempre, doble ingat. Dapat check natin lagi. Educate yung ating mga chikiting. Siyempre, tanungin din natin yung sarili natin kung handa ka ba if ever na magkaroon ng emergency sa pamamahay. And then learning din para sa atin, mag-educate, searching ka, napaka-powerful ng social media ngayon. Pwede ka mag-search bilang sa sarili mo habang wala kang ginagawa, pwede ka mag-aral. And then kailangan mo rin na mag-drill sa loob ng bahay. If ever na may mangyari, alam mo na kagad, nakaset na kagad siya kung ano yung mangyari if ever na magkaroon ng emergency situation. Okay. Kung gaano kalayo yung hospital na dapat na pagdadalan, at sino yung matatawagan mo ng tulong, anong contact number yung pwede mong tawagan na agad-agad na magbibigyan ka ng tulong. Alam mo, napaka-importante niya, no? Yung mga emergency hotline, dapat meron nang nakapaskil sa bahay nyo. No? Yes, tama po, sir. At ang pinakamaganda sa lahat, ito lang po bago po tayo magtapos. Huwag po tayo magpapanik. Yun, no, yung presence of mind, importante. Alam mo, tama yung sabi mo, Sir Dante, sabi nga ni Stephen Flores, sabi niya, no safety, no pain, no safety, no pain. Hindi ko naintindihan yung English. No yung isa eh, no. Oo, tama yun. Alam, kaalaman. Oo, pero napaka-importante nun. Maraming mga nakaka-relate sa atin, paring Mike, ito si Ma'am Chona Avery, nandyan din kasi may mga batang inaalagaan din yan. Yung circuit breaker, yung investment, education, para sa kaligtasan ng ating mga anak sa ating mga tahanan, napaka-importante. Sir Christy Dante Shepard, maraming salamat po sa inyong Sir, oras at pagkakataon. pwede kong batiin yung mga kasamahan ko rito sa opisina? Sige po, sir. Opo. Binabati ko yung mga kasamahan ko dito sa Bulang Rescue. Naka-duty kami, on duty kami ngayon na. So, mabuhay tayong lahat at maraming salamat po sa inyo, sir, sa tiwala at pag-invite po sa akin. Magandang hapon po sa inyo lahat, Sir Ryan and Sir Mark. Thank you very much, Mr. sir. Christy Dante Shepard, isang safety and survival expert. Paring Mark, babalik muna tayo. Marami pa tayong mga babasahing mensahe. Oras natin, Paring Mark. It's 1:56 in the afternoon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. El Pueblo Publico. Pilipinas, ngayon na, pangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera with Lady Eliza sa kanilang bagong segment ng Health and Wellness, Arts and Culture, Business at iba pa. Tuwing Lunes at Miyerkules, 1:00 hanggang 2:00 dito sa DWIC. Abangan, Pilipinas, ngayon na! Pinalalakas ang bayan, itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo Publico. Mga isyu ng bayan. Nagbabalik po tayo ngayong hapon na to. Nakakalungkot nga yung balita na yun na paring Ryan. Sa Biliran Island din, mayroon din nag-post din no, na 7 years old na isang bata na buti nga to at least hindi talaga siya napuruhan, no? Pero kawawa kasi. Traumatic yan. Hindi ka man, makaligtas ka man, pero may trauma. Pero yung pa rin. kamay niya, sunog na sunog. Makikita natin sa Facebook. Importante ho yan kasi next month, Paring Mark, sa Lunes pala, Fire Prevention Yun na Month nga eh. din.
Yun na, yan po ay konektado po lahat yan. Kaya po dun sa mga nakikinig po kanina, dun sa mga nagko-comment po, pasensya na po yung ibang mga comment. Basta din na tayo po. ng iba pa, meron pa tayong oras pa rin, Mark. We still have 3 minutes para basahin yung mga mensahe ng ating mga kababayan. Nandyan yung mga kababayan natin nakikinig, si Sir James Chowa, bumabati rin sa ating ngayong hapon, paring Mark. Oh, at saka yung circuit breaker daw ang tawag doon, at saka yung isa switch breaker or circuit breaker. Oo. And yun nga, good afternoon din kay Iram Chona Angeles Aberin, and then Alexander Domas. Dapat maganda ang design ng bahay daw at investment wise. Tama yun, no? So Yes, may mga yes. kakayahan naman mag-invest Yes, para yes. sa safety measures sa loob ng tahanan natin, gawin po natin. Doon sa mga kababayan naman nating medyo challenge pagdating po sa panggastos, doon tayo sa mga practical na bagay na hindi naman mahal, hindi naman tayo kailangang maglabas ng pera. Basta ho, para sa kaligtasan ng ating mga anak, gawin po natin. And then dito si Vladimir Ahunin, Sir Ryan, paabot po ng pakikiramay mula sa Samuscom sa family ni Engineer SM020, Engineer Evan Golmatico, taga Subaybay ng El Pueblo Publico. Salamat po. Si Condolence General po. Ray Bangit pala, paring Mark, yung kanyang kapatid ay nakaburol din ngayon, si Ginoong Renato Bangit. Tayo po ay nagpapaabot din ng ating pakikiramay. And then si Mayet Humalon, nagpapabati din po sa Santa Cecilia Catholic Charismatic Community on our 35th anniversary. Congratulations po. Sa Barangay Silangan, sa San Mateo Rizal, sa panguna ni Mayor Tina Diaz, ay bumabati rin sila dyan ng happy 32nd founding anniversary, Barangay Silangan, si Kapitan Larissa Adora. And then, eto paring Ryan, nagpa-text ka talaga sa akin to. Happy birthday daw po kay Tita Raquel Abubo, family apostolate ng Baguio. And then, Gibran Balyeser, happy birthday din from Francisco and Eda Santos. And happy birthday din kay Teacher Sunny Raymaro ng SCSS. Oy, paring Mark, ito si Hermenihildo Salvador, mayroon siyang panawagan. Sabi niya, ito daw pong si Nicole Andrea Salvador, 22 years old, ay nawawala. Huling nakita daw po kahapon ng hapon, 2:00, nung siya ay umalis ng bahay, hindi pa daw po umuuwi. Baka naman sumama sa mga kaibigan. Yeah. Pero sakali hong kakilala nyo siya o nakita nyo siya, maaari daw ho kayong mag-text o tumawag sa 0936-999-4512, 0936-999-4512. Pahabol pa paring Ryan, happy birthday daw kay Lion Abe Carlos, Professor Eric Perez, Leonie Palen, Tito Joby Sanggesa, Gerald Colaniban, and Attorney JJ Soson. Happy birthday. Oy, magandang hapon po sa inyong lahat at pasensya na ho sa mga hindi ho naming mababasa tulad ni Jane Almasal na hindi natin nabate. Magandang hapon po sa inyo. Pare Mark, paalam na tayo. Baka tayo ay Yes. overtime na naman. Sa inyo pong lahat na nakikinig ngayon, maraming salamat po. Ako po si Mark Lataza. Mabuhay po kayo. Kailangan ho nating mag-ingat sa anumang oras ng ating buhay, lalo't higit para sa kapakinabangan ng ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod pong Sabado, ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Isyu ng bayan